The woman of the hour knows how to strike. And the way she did it, all I can give her is a slow claps. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex And you Brosas. are watching the Sunday episode of the TT Show. Ang taray na talakayan showbiz edition. And look at us on a Sunday. Hindi ka naman kami masyadong naghanda. Ayaw namin mag-dress-dress. Ah? Ayaw namin masyadong magmaganda. Dahil ang pag-uusapan natin, talaga naman, pagkakaganda-ganda talaga ni Kim Domingo, di At ba? pagkaka-sexy-sexy. Pagka-sexy-sexy, pagkaganda-ganda, at pagkakinis-kinis. At ito na nga, yung sinasabi namin, how she strikes back, eto na. Siya kasi dinadawit, di ba? Pinipilit na palabasin na ang kanyang pangalan at ang kanyang pagkatao at pagkababae ay inilalagay sa isang sitwasyon na hindi kaaya-aya para sa isang babae. Mm. At to quash everything that people are trying to pabulaklakin, ano ang ginawa ni Kim Domingo, Mare? Saan siya nag-post? Nag-post sa kanyang Facebook account ng Mhm. photo nila ng jowa niyang Thai, I think. Mhm. Na Mm. binati niya kasi 3rd anniversary Yes. nila. Parang that person na hindi pa pinapakita ang Mm-mm. face, kasi the reason why we conclude it as Thai, yung pagkakasulat niya ng post is in Thai language. Thai language. Mm-mm. So yung Thai letters ang ginamit niya. Yeah. So tapos mas matagal sa kanya yung guy, di ba? Maganda yung frame, nakatalikod. So the fact, and she calls the guy parang her happy or safe place ba? So this is an indirect manner of telling everyone na wag niyo akong kaladkarin ang pangalan ko at idikit kung kani-kanino dahil ako ay minamahal at ako ay nagmamahal sa isang lalaki na has nothing to do, I think, with show business. Diba? Kaya, for Kim, this is her subtle way to say, stop all these shenanigans. Bakit nga ba siya? Saan ba nagaling yung chika na nalilink siya with this and that person? Kasi there is this animal called Siangasa. Okay. You know that creature? I don't know him, but sige. Oo. Siya ba nagpakawala ng chismis na yan? There was a blind item. Okay. Tapos later on, kasi may photo. So Mhm. later on, parang na-reveal yung identity ng babae. Mhm. At ang chika ng mga netizens, it was Kim Domingo. Ang story kasi, there was this sexy celebrity na parang blind item. parang nagjojowa. Mhm. Tapos ang hinihingi sa jowa, usually mga politician, moneyed politician, affluent politician. Mhm. Ang hinihingi usually ay house and lot. Okay. Oo. Yun ang Yun ang blind item. Yeah. And then, so ibig sabihin yung blind item, may naging parang developing story. Sa developing story, doon lumabas yung picture. Yeah. Was the picture sobrang linaw o blurred? Hindi naman sobrang linaw, pero hindi naman sobrang blurred. Mhm. But people concluded na It's her. it's Kim Domingo. It's Kim Domingo. Oo. So si Kim, clueless siya, wala siyang baka ito yung sagot niya. Mm. 'Di ba? Kasi ito namang itong mamal na si Sian, kasi siya 'di ba parang lahat na lang sinisiraan niya. 'Di ba? Ano ba siya? Does he have an axe to grind against Kim? Isa ba si Kim sa mga naliligawan niya nung araw na binasted siya? Wala namang ganong history? Wala namang ganong history, pero sa tingin ko kung liligawan niya si Kim, babasta din siya. Kasi tignan mo ang pangingitsura. Parang maputing unggoy. 'Di ba? Parang lang siya. Parang talakang dapa. 'Di ba? Charot.
Kung ano-ano na nasabi ko tuloy, 'di ba? Kami Nakakaloka. pa more, Mars. Ha? Alam mo nervous yan. Kami Ano pa 'no? more. Ay hindi, Kami pa more. hindi ko na nervous sa kanya 'no? Ang Diyos ko. question ko kasi, bakit may mga taong nagpapakawala ng ganyang mga balita? Lalo na nga't it's undermining the personality just like Kim Domingo. Eh, alam mo naman si ano, cloud chaser 'yan. Si Ah. Ian Gasa ever since, 'di ba? O Mm. kita mo nagpapansin kay ano, sino ba 'yun? Na nagpagawa siya ng billboard na parang Oo. asking for a date, 'di Oo, ba? nung araw. So, Oo. do you think tong post ni Kim if this post of Kim is really targeted to thwart whatever rumor is Mm. circulating, napaka-classy sa, Oo, 'di 'di ba? ba? Oo. Ang sosyal. Hindi nag-stoop down sa level ni nung nagpapakawala ng mga balita. And Mm. then, she showed everyone that she's in a very happy place. Oo. 'Di ba? At saka That's how you do it. Tsaka hindi siya nabuwisit. 'Di 'Di ba? ba may poise, 'di ba? May Oo. ano, kasi May iba 'di ba? elan, may Oo. Oo, sophistication. yung iba pag nagbuwis, Oo. bubuga ng ano, 'di ba? Kung Bubuga ng anik-anik. apoy, kung anik-anik. Oo. At bibilangin isa-isa ang mga dating kasalanan ni Sian. Oo. Siya talaga, wala akong pakialam, maganda ako. Oo, she did it with subtlety, Oo. 'di ba? With finesse, with class. Mm. 'Di ba? So, gano'n ang dapat yung gawin, mga ining. 'Pag may nang-iimbyer na sa inyo, ilabas niyo ang jowa reveal kahit nakatalikod pa ito. Ako, I look forward to the day na iharap ni Kim sa atin yung jowa. Oo. Ipapakilala niya na sa lahat that this is the man who makes me oh so very happy. At saka itong ulol na si ano, si Sian, 'di ba? Names! 'Di ba bakit nag-aano ka pa nagtatago ka nga sa ibang bansa bakit ka natatakot pangalanan? 'Di ba pangalanan mo yung naging jowa na binigyan siya ng bahay at lupa, o pangalanan mo yung artista, 'di And ba? more than pangalanan mo yung artista, 'Di ba? substantiate the Their claim. pagpapangalanan na, ito yung artista, ito yung bahay, Oo. ito yung address. Binigay Oo, nito 'di ba? ganitong Oo, panahon, 'di ba? kasi pwede mo yang i-research sa ano ba yun? Sa bayaran ng mga lupa at property, eh. Mm. O nakita ko yung deed of sale, Oo. nakapangalan nga sa kanya, How bigay nga ni much it's ganito, worth, 'di 'di ba? ba? So, hindi kasi pwedeng magpapangalan ka lang. O tapos ano yun, Mm. 'di ba? Hindi, actually hindi naman niya pinangalanan si Kim. Ang napangalan nga yung mga Yung mga netizen. netizens kasi based on the picture, 'di Hmm. ba? Hindi naman ang kaso kasi ang kay ano, Tapang-Tapangan School of Acting. 'Di ba, bina-blind item mo, papangalanan mo na. Total nagtatago ka naman sa ibang bansa at isa kang duwag ano? Sir, akin lang parang I'm wondering why are there so many people believing in that person? Parang lahat ng sinabi niya, parang everyone, the majority takes it with a grain of salt. Hook, line, and sinker, tanggap nila agad. Kasi Bakit nga ganon? Bakit dumating sa punto na parang may credibility ba yung mga sinasabi niya? Does it even have merit? Bakit nangyayari yan, Mars? Bakit yung mga tao pinaniniwalaan siya kaagad? Alam mo, some people Mhm. are borderline idiots. Oh, okay. 'Di ba? Mm. Some people don't think, Mhm. 'di ba? Mm. Some people mistake notoriety for popularity. Oh. Yun lang yun. 'Di Kaya. ba? And I think the language kasi that he uses is very enticing at yung mga tao, talaga naman gustong-gusto ang blind item. They Diba? want controversy. 'Di ba? Everyone, Mm. in whatever sector of society, Mm. kay pang mayaman yan, kay pang mahirap, kay politiko, kay teacher, kay accountant, laging may intriga, laging may chismis, laging may gulo. It's just really a matter of perception and a matter of you discerning which are the news you have to believe in and not, or just ignore. Oo. Ako naman ang lagi kong ano, kung nagpapa-controversial ka, di labas mo ang facts, lahat ng detalye. O Mm. para, walang masisilip na butas sa'yo. I think 'Di ano ba? siya clickbaiter kasi siya. Ito muna, tignan ko kung lalaki. Diyos ko. Unti-unti. Di ba after that parang people started to identify who was his blind item, di ba bigla namang siyang huminto na? Wala na siyang follow-up kasi he achieved his purpose. Di ba?
Para Yung yun ang drama niya sa buhay. Magki-clickbait ako, 'pag nag-click, okey na ako. Hmm. Kumbaga humota na ako. Ganun ang drama niya sa Diyos buhay, ko. 'di ba? So kami, Kim, congratulations that you are in a happy relationship, and we hope one of these days you're really going to make us know who is the love of your life. This is Arwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Kitty Show, Torian at Talakin Showbiz Edition.